ay tumamo, manalangin. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin upang kami muli magkasama-sama, Panginoon, upang ipahayag namin ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin. At ganoon din, yung mga wala pa rito, Lord, na gabayan mo po sila sa kanilang pagpunta ngayong araw na ito. Lord, salamat po ng maraming sa pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw ang unang nagpakita ng wagas na pag-ibig sa bawat isa. Thank you, Lord, sa binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan at upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa iyo. O Lord, ganun din, Lord, sa mga blessings na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Hindi lamang sa mga material na bagay, Panginoon. Ano ba ang mga pangailangan namin sa oras na kami ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa, may sakit, nariyan ka sa amin upang kami ay bigyan ng pag-asa, pagalingin sa aming mga sakit, palakasin ang mga nanghihina naming pangangatawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, sa bawat couples na narito, sa bawat pamilya na narito, Panginoon, na ikaw, ang iyong pag-ibig ang siyang nagbuklod sa bawat isa. Sa bawat pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. O Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na pangunahan mo kami sa aming gawain hanggang sa matapos ito, Panginoon. Lord, hinihiling po namin na buksan mo po ang aming mga puso at isip, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso na maging handa ang bawat isa sa pagtanggap ng iyong mga salita. Na ang bawat salita ang aming maririnig, Panginoon, ay magsilbing pagpapahala, kalakasan, at gawin namin ang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. O Lord, nawa ang iyong presensya ay maramdaman, maranasan ng bawat isa. Ganon din sa magsasalita ngayon, Panginoon, magpapahayag ng iyong salita, Lord. Nabugan mo po siya ng iyong banal na presensya, O Lord. Pagpalain mo po siya at patuloy na gamitin, Panginoon, palakasin, O Lord. Ganon din ang music ministry, Lord God. Nawa ang banal na presensya mo ay maranasan nila at ng bawat isa, Panginoon, na kami ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat. Maihayag namin ang iyong kabutihang loob sa aming buhay, O Lord. Maraming salamat po. At ganoon din sa tithes and offerings, O Lord, lahat ng mabubuting bagay ay mula sa iyo, Lord. Maging sa aming kalakasan, Lord, upang kami makapagtrabaho ng maayos, Lord. Biyaya ito sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga kahilingan, Panginoon, material man o para sa pamilya, Panginoon, sa kalakasan ng aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. Bless your holy name. O Lord, maraming salamat sa ipinapadama mo sa bawat isa na pag-ibig mo, sa presensya mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. Lord, we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen.
worship you, Lord, in spirit. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Going well as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Going well as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we will be blessed because we steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Praise thy faithfulness, O Lord. Praise thy faithfulness. May your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we'll be blessed because steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Praise thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your love. We bring back all the praises, honor, and glory in your most precious name, Father. In Jesus' name. Muli palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa araw na ito. At tayo ay maya-maya ay magdiriwang tayo ay yung mga mag-asawa ay mabibigyan ng pagkakataon upang pagtibayin ang kanilang
pamamagitan ng kaparaanan ng Panginoon sa kanyang salita. Pero sa ngayon ay tayo ay sa unang bahagi ng ating gawain at tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero salamat sa mga naghahanda ng ano natin, ang palakpakan natin ang buhay nila. Salamat din sa mga efforts ninyo at sa iba't ibang mga bahagi ginagawa natin. Tayo nakatitiyak na ang Diyos ay nalulugod sa mga ganitong gawain. Amen? Okay, simulan po natin ang pag-aaral sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. Kung nababasa niyo po ba? Medyo basahin ko na lang po. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So dito po ito isinulat ni Paul sa mga taga-Ephesians at ito ay kanyang dalangin para sa ating mga mananampalataya. Pero syempre, ang sulat na ito ay sa mga taga-Efesong mananampalataya. Pero kung anong sulat sa kanila, ay siyang sulat din naman sa atin. At ito ay sinabi niya, ang kanyang panalangin, kung meron man siyang ipagpe-pray sa katulad nating mga Kristiyano, ay yung kapangyarihan na maunawaan ng mga Kristiyano, ano daw? Kung gaano kalawak, haway, gaano kahaba, gaano kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Dahil, kaya sinabi ni Paul yan, dahil kahit mismo siya, naunawaan niya na mauunawaan lang ang pag-ibig ng Diyos hindi sa pamamagitan kung gaano kalalim ang IQ ng isang tao o gaano kalaki ang IQ ng isang tao. At hindi rin ito depende sa kung ano ang estado ng buhay mo. Ikaw ba ay mayaman, mahirap? Ikaw ba ay malusog? Ikaw may sakit? Ikaw ba ay babae o lalaki? Naunawaan ni Pablo na maiintindihan lang natin kung ano ba talaga ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya dito, ayun yung kanyang dalangin. At mamaya, sa last part ng message na ito, ay sinasabi na mauunawaan mo lang pag-ibig ng Diyos pamagitan ng banal na Espiritu na siyang gumagawa ng paraan upang maunawaan natin ito. Pero kung meron mo siya pinag-pray, yun ay maintindihan kung gaano kalaki, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos. In the first week, nabanggit ko nga sa inyo na may iba't ibang definition ng pag-ibig, lalo na sa mundo natin. At mahal naman natin ang mga tao, pero nakalulungkot lang na may mga maling pagkaunawa pag sinabing pag-ibig. So, ma-share ko lang din, syempre, with all respect, at syempre, hindi naman natin, we just want to speak or preach the truth. Kahapon nabanggit ng asawa ko, grabe yung nangyayari sa Quezon ngayon. Quezon City. Kasi meron daw na parang commitment ceremony para sa both men, sa lalaki sa lalaki, babae sa babae. And they call it love. Now, syempre, ang tao, sabi ko nga sa inyo, may iba't ibang definition ng pag-ibig. Pero hindi yun ang definition ng pag-ibig na sinabi ng Diyos sa Bible. At sabi nga din ng Panginoon in 1 John, kung ang isang tao, sinasabi niya, alam niya ang pag-ibig, kailangan kilala niya ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, hindi naman natin sila binibelittle, pero we cannot escape the truth o ang katotohanan na ang pag-ibig ay galing sa Diyos at meron itong katotohanan or may description talaga ito, may definition. Kaya nga kahit si Paul, ang pag-ibig hindi basta-basta maunawaan yan. Ito ay galing sa Diyos ang pagkaunawa nito. At sabi niya rin na may you experience the love of Christ though it's too great to understand fully. So sabi dito, kung uunawain natin
na oo, mauunawaan mo kung anong pag-ibig ng Diyos, pero hindi darating sa punto na lubusan mo siyang maunawaan. Dahil sobrang lalim nito, sobrang laki, sobrang taas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi tayo darating sa punto na sawa na ako sa pag-ibig ng Panginoon. Dumarating lang tayo sa punto ng ganoon kasi nga hindi na natin nabibigyan ng karampatang atensyon ang Panginoon, yung kanyang kabutihan sa atin. Kaya minsan, paakala natin, ganun kalaki lang ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang totoo, sabi ni Paul, kahit kailan, walang tao magsasabi na alam ko na yung love ni Lord. Pero sabi niya, it is too great to understand fully. Yan po yung ating patuloy na pinag-aaralan. Kahit ka tayo mga Kristiyano, magugulat tayo, we still love listening to Word of God. Kahit na parang paulit-ulit naman ang topic natin. Tama po ba? Lagi na mga kay Jesus about sa ginawa niya sa cross. Pero bakit, nakakapagtaka lang, bakit pagkatapos ng service, makinig natin ang Word of God, para bang tila may narinig tayo na hindi pa natin naririnig? Amen? And that's because of the Holy Spirit speaking to us, na nagpapaunawa sa atin kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung kanta natin kanina, ang ganda. Diba sabi? They are new every morning. Sa Tagalog niyan, sa lumang Tagalog na translation, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Parang kala mo karne, no? O, is na, laging sariwa. So, ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi ito katulad ng pagkaunawa ng tao na kung gaano ka mahal ni Lord ngayon, ganito rin yung pagmamahal niya sa akin. Pero hindi, sabi niya, laging sariwa. Para bang new encounter. Kapag tayo ay lumalapit at nais nating idulog yung ating buhay, yung mga pinagdaraanan, asahan natin na ang isang taong lumalapit sa Diyos, sariwang pag-ibig ang binibigay sa kanilang bagay. Pag-ibig, pag sinabi sariwa, hindi mo pa nararanasan kahit kailan. So, ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya nga, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So, kita niyo, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay ang kabuuan ng ating pagkatao. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung mararanasan ito na isang tao, doon lang siya makakaranas ng pagkabuo ng kanyang pagkatao. At maraming tao sa buong mundo, ang dami nilang ginagawa sa buhay, pero para bang may kulang sa puso nila. Pero may ilan naman, iilan lang ang meron kumpara sa mga maraming bagay na meron ng ibang tao, pero para bang buong-buo yung pagkatao nila. At iyon ay ang mga taong nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Pero mo tanongin yung katabi mo, alam mo ba kung gaano kakalab ni Lord? Sige nga. Ayan. So, kung alam mo na, meron pang nakatago dyan. Kaya kahit kailan, hindi tayo magsasawang makinig lagi ng Word of God, magbasa ng Bible, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa, laging may bagong tinuturo, laging may fresh encounter. Na kapag binabasa mo siya, kahit na alam mo na yung istorya, sino ditong 4 decades na binabasa ang Bible o ilang dekada na, pero pag binabasa mo, ramdam mo pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. At doon ay sinasabi na ang pag-ibig niya ay laging sariwa. So yun po ang ating pag-uusapan din na patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Na minsan sinabi ni Paul that nothing can separate us from the love of God. Siyempre sa Tagalog, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So una, bakit ba sinabi ni Paul yan? Kanino niya sinabi? Siyempre, background muna. Tulad ng mga sulat, tatanungin natin, o alamin natin kahit paano, ano ba yung naging dahilan bakit sinabi ni Paul ito. Ang Book of Romans ay sinulat ni Paul nung siya ay nasa Corinto, isang lugar din yun ng mga community ng Christians. And then, plano niya na pumunta sa Rome o sa Roma dahil gusto niyang gawing headquarters ng mga Kristiyano ang Roma. Kumbaga parang sa atin, sa Manila, lalagay ako ng church sa Manila kasi yun yung capital, doon maraming tao. At nandun yung maraming chances na lalong mag-expand ang Word of God. So sinulat niya ito sa mga taga-Roma na hindi niya pa na-encounter na mimit. Pero nabalitaan niya kasi may mga Kristiyano na doon.
At doon ay gusto niya silang i-encourage at gusto niya malaman nila yung maraming bagay tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. So, sabi sa Romans chapter 8 verse 35, ito yung specific text na kung saan natin nakuha yung title. He said, "Who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it? Or hardship? Or persecution? Or hunger? Or poverty? Or danger? Or death?" Sabi niya, ano ngayon? Sa lahat ng binanggit ko, ano pa ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? So nagdagdag pa siya, maliban sa mga nabanggit niya. Mamaya, alamin natin kung ano yung mga nabanggit niya. Pero sabi niya, pagkatapos siyang banggitin yun, ito pa, dinagdagan niya. So kung yung mga problema ba, kaya kang ihiwalay sa Panginoon? O ang paghihirap sa buhay? Kaya ka rin ba ihiwalay ng persecution? O yung pananampalataya mo ay tila ba pinipigilan ng paligid? Yung pagmamahal mo sa Diyos, pilit bang inaago ng mundo? Kaya ka, mahihiwalay ka ba nun sa pag-ibig ng Diyos? Or kagutuman, kahirapan, panganib, kahit kamatayan? Ito maganda sa pag-ibig ng Diyos. Patay na tayong lahat, hindi pa rin tayo nahihiwalay sa Kanya. Tayong mag-asawa, wala na, maghihiwalay na talaga pagdating sa kamatayan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kahit kamatayan, wala nang iwanan. Hindi ka na mahihiwalay sa Panginoon. Medyo common na sa atin na marinig yun, pero kung hindi natin alam tong salita na ito, paano na lang kung mayroon talagang pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos? Siyempre nakakatakot isipin na meron, kaya maghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Meron. Kamatayan. Pag namatay ka, mahihiwalay ka na sa akin. Pero hindi. Ang sabi ng Diyos sa atin, sa Kanyang salita, yung pag-ibig niya, wala na. Wala makipaghihiwalay sa atin doon, sa Kanyang pag-ibig sa atin. So, may dalawa. Pag binabasa niya itong verse na ito, sige, balikan muna natin. Kapag binasa mo ito, lalo na sa Tagalog, kung sinabi na, wala nang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit pa anong dumating, wala na talaga. Ngayon, may dalawang pwede tayong maisip na interpretation dyan. Yung isang interpretation, popular, yung isa, hindi, pero totoo. Sige, next, tingnan mo natin. Dalawa yung pwede mong pagkaunawa dyan. Yung una, unbiblical o masamang pagkaintindi. Dito, no matter what we do, we will never be separated from God. Tama naman, di ba? Pero, regardless of our selfish actions, because God is love and He loves everything. So, ang mundo, ganito ang pagkakaintindi sa verse na yan. Kahit minsan yung ilang Kristiyano na kilala natin sa paligid. Na sinasabi nila, ay hindi na ako mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na anong mangyari, kahit pa sarili ko lang isipin ko, kahit na wala akong pakialam sa Diyos, dahil mahal ako ng Diyos, hindi ako iiwanan ng Panginoon, sasamahan niya kahit saan, pag-ibig siya, ay hindi ako mapapahamak dahil wala na nga eh. Pero hindi yun yung tamang interpretation. O ayan ay hindi mabuting pagkaunawa sa katotohanan. Ito ang tamang pagkaunawa sa verse na yan. That no matter what happen in this life, and whatever or whoever we face, we shall trust God and submit to His ways because nothing can separate us from the Lord. Ano yung pinagkaiba ng dalawa na yan? Dito, sa pangalawang pagkaunawa or interpretation, sinasabi niya na kahit anong mangyari sa akin, kahit anong problema, sino man harapin ko, kahit pa gobyerno yan, kahit pa pananalapi, sakit, kamatayan, magtitiwala ako sa Diyos at susunod sa Kanya dahil walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig niya. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Lalo na, ang dami ng nagtuturo sa social media, nandun pa naman tayo palagi, di ba? Na yan yung pagkaunawa nila, na sinasabi nila, hindi, mahal ka ng Panginoon kahit anong mangyari, hindi ka na maihiwalay sa Kanya, so live your life the way you want it to live. Hindi yun yung tinuturo eh. Ang tinuturo dito, trust God, submit to His ways, magtiwala ka sa salita niya, dahil kung gagawin mo yon, wala nang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Dito mas magiging malinaw yan.
Dahil bago sabihin ni Paul, yung wala na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, may mga binanggit si Paul na mga naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sinabi ni Paul tong verse na ito in chapter 8. Pero may mga binanggit siya in chapter 1 hanggang chapter 8 din na mga bagay na naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ano yung mga bagay na talagang naghiwalay sa atin sa Diyos? Number 1, yung kapangyarihan ng batas laban sa kasalanan. Kasi ang batas, pag nagkasala ka, kabayaran ay kamatayan. So dahil nagkasala tayo, maliit o marami, malaki o maliit, lihim o hayag, basta nagkasala ka, may batas. At ang batas ay pagbabayaran natin ang kasalanan natin ng walang hanggang kamatayan sa apoy ng impyerno. Kaya sabi ni Paul, ngayon, yung batas na yan ay naghihiwalay sa iyo sa Diyos dahil nagkasala ka. Pero ang sabi ni Paul, tinuro niya, ay pero napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, yung batas, inilagay niya sa Kanya, yung parusa ng batas. Na ikaw at ako dapat ang mapupunta sa kamatayan, pero si Jesus ang namatay para sa iyo at para sa amin. Therefore, dahil doon, wala nang kapangyarihan sa iyo ang batas laban sa kasalanan. Dahil napagtagumpayan niya ni Jesus. Kung yung batas sana na magpapalapit sa iyo sa Diyos, naging dahilan para mapalayo ka lalo sa Diyos, ginawa ng Panginoon, Jesus, tinubos niya tayo sa ating mga criminal charges laban sa Diyos. Actually, criminal talaga tayo because we violated God's law. Pero ang ginawa ng Panginoon, imbis na ikaw at ako ang maparusahan, iba ang naparusahan. At ang kaisa-isang anak ng Diyos na si Jesus. Therefore, wala na kapangyarihan sa iyo ang batas laban sa kasalanan dahil si Jesus na ang tumubos sa iyo. Isa pa sa sinabi niyang naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ay yung ating minanang kasalanan o yung natural na pagkatao natin na nakuha natin kay Adan. Dahil si Adan ay nagkasala, ipinasa niya sa kanyang mga anak kung ano yung kanyang katangian. So therefore, baby pa lang talaga, wala na, may minana na talagang imperfection. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, pinalaya niya na rin tayo dyan sa ating sinful nature. So, pero nagkakasala pa rin tayo, pero ang ginawa ng Panginoon, nung siya ay namatay sa cross, yung ating nature, inilagay niya na sa atin yung espiritu niya, ang banal na espiritu. So instead na tinitingnan tayo bilang lahi ni Adan, tinitingnan na tayo bilang mga anak ng Diyos dahil ang nasa atin na ay hindi na yung mga katangian na lang ni Adan, kundi yung katangian ng Diyos na inilagay niya sa atin, na kanyang espiritu. Kaya yung naghihiwalay sa atin na dahil hindi ka naman perfecto, talagang hindi ka pwede lumapit sa Diyos. Hindi nga tayo pwede tingnan ng Diyos dahil banal siya dahil perfecto siya. Pero inalis din yun nung namatay si Jesus para sa atin sa cross. So, yes, hindi ko sinasabi magiging perfecto na tayo dahil born again na tayo. Pero ang sinasabi dito ay kaya mo na mapagtagumpayan yan dahil inilagay na sa iyo ng Diyos ang kanyang espiritu upang mapagtagumpayan ang pangatlo na enslaving power of sin. Masarap po ba yung kasalanan? Aminin natin. Diba pag kung sa sarili lang natin, kung walang batas at wala namang masyadong nakaka-epekto, nakakakita, di ba? Sarap gumawa ng kasalanan. Tama po ba? Masarap kumain ng samgyupsal araw-araw. Tama po ba? Masarap magkape, umaga, tanghali, kagabi. Pero hindi mabuti sa atin yun. So, ayun ang kasalanan talaga, may enslaving power yun. Kaya nga, sabi ni James, yung isang, or si Paul din, dalawa lang ang pwede tayo maging alipin. Either alipin tayo ng kasalanan o alipin tayo ng Diyos. Example ng alipin ng kasalanan. Excuse lang, kung merong nagsisigaret sa inyo, I don't judge mo. It doesn't count sa akin. Pero we know that
yung cigarette is not good for our health. Kaya kasalanan talaga yun, di ba? It destroy the temple of God. Ngayon, bakit kapag tayo ay, pag may isang tao nagsisigarilyo, hindi niya mabitawan yung sigarilyo? Eh wala namang buhay yun, di ba? Stick lang naman na gano'n yun. Tapos, pumupunta ba yun, tumatalong ba yan sa bibig niya? Hindi, di ba? Ginagawa ng isang taong na merong vices pa noon, eh kinukuha niya, sinisindi niya, nilalagay niya sa bibig niya. Pero ang laging maririnig natin, hindi ko makontrol eh. Parang kontrolado ako ng gantong vices. Ayun yung tinatawag na enslaving power of sin. At hindi lang sa vices nga ng sigarilyo, sabi ko naman sa inyo. And ito, we are all guilty in here para naman hindi natin masyadong sinasagasaan yung mga ganong vices. Halimbawa, sa pagsa-cellphone, di ba? Social media, yung tipong oras na ng pagdarasal, nagso-social media ka pa, o kaya naman, imbis na mayroon kang ginagawang mabuting bagay, nag-cellphone ka, so yun yung tawag na addiction. Di ba? At yun yung tinatawag na enslaving power. Kaya tayo mga Kristiyano, mapalad tayo dahil ang Diyos, unti-unti niya tayo pinapalaya sa lahat ng bagay na umaalipin sa atin. And God is good. Maaaring meron ka pa pinaglalaban, pero huwag kang susuko. Dahil ang Diyos, tiyak, sinabi niya, pinalaya niya na tayo sa enslaving power of sin. Kailangan mo syempre una maniwala na pinalaya ka na ng Panginoon. Ano ba yung mga iba't ibang klase ng vices? Sa inyo naman galing. Eric, anong vices mo? Anong vices? Malaya ka ba rin? Ano yung mga vices? Inom. Totoo naman, talagang dati, talaga ako, gusto mo umiinom din talaga. Pero salamat na lang, graduate na ako, pinalaya na ako ng Panginoon. So totoo yun, nakaka-addict yun. Kasi nga, kapag iniinom mo yun, magiging part ng system mo. Pero, by God's grace, papalayain ka dyan ng Panginoon. Isang araw, ipagsisigawan mo na, pinalaya na ako ng Panginoon dyan. Halimbawa, sa babae, tutulog pa rin. Yan, di ba tayo? Sa babae, malaya ka na? Yun, praise the Lord. Isa na lang. God is good. So, di ba, may iba't iba tayong vices. Ano man yan ay gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, sinabi ni Paul, pinalaya na tayo ng Diyos niya. Kailangan na natin magtiwala sa Panginoon. At kung sa amin, I know hindi nyo nararamdaman, hinusgahan namin kayo, pero nais natin magtulungan sa isa't isa kasi lahat tayo may kahinaan. Diba? Lahat naman tayo, merong mga battle na nilalaban, hindi man yan o hayag. Kaya lahat tayo, pantay-pantay sa grasya at biyaya ng Panginoon. So just keep on. Ang masakit kasi, ito ilang beses ko nababanggit sa tondo, sa church. Sa Proverbs, ang tawag sa righteous. A righteous person fell down many times, but he will get up. Lagi siyang tatayo at tatayo. Ang isang taong matuwid, ilang beses man mabuwal o madapa, itatayo at tatayo pa rin. So ganoon din tayo mga Kristiyano. Hindi na mahalaga kung ilang beses ka nadapa. Yes, okay yun, mahalaga kang tinitignan. Pero ang mas magandang tignan mo kung ilang beses kang tatayo. Kaya naman, kung ano yung battle mo ngayon, tuloy lang, serve ka sa Lord. Isang araw, magulat ka, wala na yan. And we heard so many testimony about it, lalo na yung tatay ni Brother Renz. Isang araw, gusto niya na mag-serve sa Panginoon. Ngayon, nagulat kami, nagpastor pa. So isang araw, talagang drug addict siya. Tapos, nag-iyosi siya at maraming vices. Alam niya rin siya, no bro? Yung drugs, ilalagay pa niya sa Santo Niño nila, yun yung taguan daw nila. So, ayun na yung mahawak ng kristal. Pero, one day daw, nag-decide siya, nag-pray sila. On that day, nawala lahat ng vices niya. Pati sigarilyo. So, kita niyo mga kapatid, sa atin, ay iba't ibang paraan para lumaya ka, pero ang totoong kalayaan ay galing sa Panginoon. Kaya hindi totoong Kristiyano ang alipin kayo. Hindi, totoo tayo, malaya tayo. Sinasabi nila, nakakalungkot maging born again Christian kasi hindi kayo makagawa ng gusto niyong gawin. Hindi Masarap maging Kristiyano dahil yung mga bagay na yan, may kalayaan na kami sabihin, ayaw namin yan. Hindi, kasi malaya ka na.
Kapag ikaw naging Kristiyano ka, yan yung mararanasan mo sa pag-ibig ng Diyos. Pwede ka nang mag-say ng no sa mga bagay na hindi mo kayang hindi ano. Tama po ba? Amen. So sino malaya? Ang Kristiyano o hindi? Siyempre, Kristiyano. Dati tayo, sunod lang tayo kung anong uso, anong masarap, di ba? Pero kapag Kristiyano ka na, meron ka na kapangyarihan na galing sa pag-ibig ng Diyos. At kung meron ka pang pinagdaraanan, sapat ang biyaya ng Panginoon. Lahat naman tayo, dumaan sa wala namang sumorkat dito, di ba? Wala yung bigla ka na lang, mature ka na sa faith. Hindi, lahat tayo dumaan. Kaya magpatuloy lang po kayo. Magpatuloy tayo lahat. At isang araw, papalayain tayo ng Panginoon. Maaaring ito lang ang araw ng kalayaan mo, hindi mo alam. Kailangan mo maliwanag. Because God has freed you, pinalaya na tayo dyan sa bagay niyo. Sa pas mga bagay na nag-iwalay sa atin sa Diyos, na inalis din ng ating Panginoon, na inayos niya, na pagtagumpayan niya, yung ating pagiging self-righteous, o yung ating religiousness, or religious hypocrisy. Kasi sa isip ng mga tao, ang mga pupunta lang sa langit, mga active sa simbahan, may kabisado ng Ama namin, yung gantong religion. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang magiging dahilan para tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon. Magiging kalugod-lugod lang tayo kung tatanggapin natin yung dakilang binigay niya sa atin. Yun ang kanyang anak na si Jesus. Hindi naman masama yung mga religious acts. Okay na naman yun, nakakatulong yun. Diba? Pero, tandaan natin mga kapatid, huwag natin hayaan na mas mataas yung ating mga religious activity kaysa sa relationship natin sa Panginoon. Kasi minsan, ang mga tao mas pinanghahawakan yung mga orasyon, yung tradisyon, yung mas pinanghahawakan kung ano yung religion nila. O halimbawa, kami mga pastor, mas pinanghahawakan namin, pastor ako, baka sa langit ako. Hindi pwede yun. Dapat mas panghawakan natin yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Dahil sa langit, ang pupuntahan natin doon, hindi religion, hindi rin lugar, is a person. Kaya kapag ang tao ayaw kay Jesus, hindi siya pwede talaga doon kasi si Jesus yung nandun eh. O ang ating Diyos ang nandun. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay ang salita ng Panginoon, syempre. Kaya kung binabasa mo yung Bible, dati di ka nagbabasa ng Bible, halimbawa, inaayakan ka Sister Vicky noon, inaayakan ka ng Bible study, umakayaw ka pa, tumatakas ka pa. I don't know, meron ba dito noon? Dati, inaayakan ka na, magsimba tayo. Ayaw magsimba ngayon. Diba? O, baka ikaw pa nag-ayos yung mga mesa na yan. Because you love God. You love the Word of God. You love Him. Iba po nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng tao. Pwedeng magpariha, pwedeng kung ano man, o kung ano, pero iba nagagawa ng pag-ibig ng Diyos. It touches, sabi ang salita ng Diyos ay tulad ng tabak na magkabilang dalig. Hindi lang siya, hindi siya yung magtatouch ng emotion mo. Tumatagos siya sa espiritu at kaluluwa. Sa pagitan nun. Kaya minsan pwede mo i-convince yung partner mo, yung asawa mo, sa pamamagitan ng emotion, magalit ka, susunod sa'yo yan eh. Pero kapag dinaan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, tama, nagbabago talaga. Amen tayo. Praise the Lord. At kapag alam natin yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, nawawalan tayo ng takot or condemnation or guilt feeling. Kasi alam natin na kung ang Diyos nga nakita lahat ng pagkakamali ko, minahal ako. Kaya akong tanggapin. Siyempre, tatanggapin din ako ng mga tao sa paligid ko. Kasi ang Diyos nga na banal, kaya akong tanggapin. Minsan, maganda ring realization yun eh. Na yung Diyos nga, tinanggap ako eh. Yung kapwa ko pa kaya, nagkakamali lang. So, inalis din niya ng Diyos dahil niya yung naghihiwalay sa atin sa Kanya. Minsan kasi iniisip natin, hindi ako karapat dapat sa Diyos. Sila lang. Kapatid. Lahat tayo ay kinalugdan ng Panginoon. At isa pa sa naghihiwalay sa atin yung galit ng Diyos sa mga maruruming bagay. At ang galit ng Diyos, kapatid, ay tinanggap ni Kristo doon sa cross. Yung galit ng Diyos sa kasalanan, ibinuhos lahat sa kanyang kaisa-isang anak.
Ay yung sinabi ni Jesus na yung cup, let this cup pass from me. Dahil yun yung pukot ng Diyos sa bawat kasalanan natin. At lahat ng yun ay tinanggap ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Para hindi mo na maramdaman yung galit sa iyo ng Diyos. Yung galit niya sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ngayon, bilang mga anak ng Diyos, alam natin minsan dinidisiplina tayo ng Diyos. Amen? Pero hindi na natin pwedeng isipin na parang namumuhin sa atin ng Diyos o parang hindi siya nalulugod sa akin. Hindi. Dahil lahat ng iyon ay tinanggap na ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or His ear dull that it cannot hear, but your iniquities have made a separation between you and your God. Sabi, hindi mo maiksi ang kamay ng Diyos, kaso nga lang, naghihiwalay sa atin sa Diyos, sa kanyang kamay, sa atin, yung ating mga kasalanan. But God is good. Kahit na may kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos, tinanggal ng Diyos yung kasalanan na yun. And your sin have hidden His face from you so that He does not hear. Meron talaga naghihiwalay sa atin. Pero, salamat sa ating Panginoong Jesus. Kung ano man yung naghihiwalay sa atin sa Diyos, tinanggal niya ng lahat yun sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya therefore, kung wala na yung naghihiwalay sa atin sa Diyos, meron din namang bagay na nagiging dahilan kung bakit nananatili tayong malapit sa Panginoon. Let's keep focus sa God's love is our assurance. Ito yung sinulat din sa chapter, next. Sa chapter 8 pa rin yan. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will not He also along with Him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and also interceding for us. So hindi lang nalagay yung verse, pakidagdag na lang po. No? Pero sa Romans chapter 8 din yan. Na sinabi, matapos ang lahat na binanggit ni Paul na naghihiwalay sa atin sa Diyos at tinanggal ng Panginoon na pagtagumpayan niya, ngayon, meron pa bang maghihiwalay sa atin sa Diyos? Ay wala na. Kami niya, dinadagdagan pa nga niya eh. Ngayon, binigyan niya ng description kung ano ang pag-ibig ng Panginoon. Sa next slide po. If God is for us, who can be against us? Who gave His Son for us? Ito yung sinabi ni Paul doon about sa pag-ibig ng Diyos. Ano daw ang pag-ibig ng Diyos? Na dahilan kung bakit hindi na tayo mahiwalay sa Diyos. Sabi niya, kung binigay ng Diyos ang anak niya para sa iyo, ano pang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Very comforting. Very assuring. Na kung ang Diyos ibigay ang lahat, maging ang kanyang kahit sa isang anak, ano pa yung kayang pumigil para ikaw ay malayo sa Panginoon? Sabi niya, wala na. At sabi rin niya, who can be against us if Jesus gave His life for us to be our intercessor? Si Jesus, siya yung namamagitan ngayon. Kumbaga siya yung ating Panginoon na isang paalala, although hindi naman kailangan ng paalala ng Diyos, pero siya imahe ng Diyos at dala-dala niya rin ang imahe ng tao. Diba? When He was resurrected, mukha siyang tao. Kaya katawag din sa kanya, Son of Man eh. Pero He is God, pero He has the image of the Son of Man. He is our intercessor. Mga sa atin, para madali nyo maintindihan, mga palakasan system, di ba? Ay, hindi. Ito yung kapit ko. Punta ka kay Mayor. Ay, hindi. Bago ka ma-schedule kay Mayor, kailangan meron ka may namamagitan sa inyo bago ka makarating sa kanya. At tayo, mga kapatid, ang namamagitan sa atin, sa kabanalan ng Diyos, at sa atin, kahit na tayo ay hindi perfecto, kay si Jesus. He is our intercessor. Pag sinabi pa ng intercessor, lagi pa siyang, yung, di ba sa atin, sa prayer, yung laging nananalangin.
na sana mapapahamak na si sister, pero dahil pinag-pray siya ni sister din, may nag-intercede. Hindi siya napahamak because someone prayed for her. So yun tinatawag na intercessor. At tayo, ang ating intercessor ay si Christ. Kaya nga sinabi, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung gusto mo talaga makilala ang Diyos, hindi sa religion, hindi sa pagiging mabuting tao. Kung gusto mo makilala ang Diyos, kung sino may likha ng langit at lupa, kilalanin mo kung sino si Jesus. Ano yung ginawa niya para sa iyo. At tanggapin mo at paniwalaan mo dahil yun lang ang paraan para makilala mo ang Diyos. Hindi si Jesus na isa sa mga paraan para makilala ang Diyos. Hindi siya isa sa mga paraan. Siya lang ang paraan. He is the only way. Kaya hindi pwede, si Jesus, baka pwede rin ako dumaan kay Buddha para makilala ang Diyos. Hindi. Sabi hindi pag sinabing daw, wala nang iba, siya lang. Yeah, Jesus is the way. He is the only way. At kung may nagsasabi, okay, makikilala ko ang Diyos, mamagitan ni Jesus, baka sa katotohanan ni Jesus, baka sa katotohanan din ni Muhammad. Hindi, ang sabi ng Bible, Jesus is the truth. Siya lang ang nag-iisang katotohanan at wala nang ibang katotohanan maliban sa Kanya. At siya lang ang buhay. One evidence, an undeniable evidence, ng isang tao talaga na nakilala niya ang tunay na Diyos, nagkakaroon ng pagbabago yung buhay niya. Kaya mahalaga yung mga life testimony natin. Kasi, ang isang tao, kapag nakita ang Diyos, imposible hindi magbago. Hindi, imposible talaga eh. Pero yung nakilala mo ang Diyos, nalaman mo kung gaano siya kabuti, gaano kanya kamahal, tapos walang epekto sa'yo, ibig sabihin, hindi pa niya talaga nakikilala ang Diyos. Pero ang isang tao, pag na-encounter niya si Jesus, nakikita mo may pagbabago talaga. Ito nga si Eric, pinaating ko ng church, sabi niya, hindi ako maniniwala dyan, kasama ko manood ng porn niya noon Sabi niya, kilala ko yung tao na yan. Tapos siguro tataka siya, ba't naniniwala yung mga, di ba sabi mo, ba't naniniwala yung mga tao sa kanila? Pero kasi kapag nakilala ng tao, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, may mangyayari talaga sa kanya. May iba lang mangyayari sa buhay niya. At may mga magagandang story din tayo na nabalitaan. Katulad ng isang member namin, terminal cancer na yun, tumor sa brain. Pero, there is this moment na nilid siya ni Lord sa church. And then, sa church na yun, pinag-pray siya. At may nakita siya ni Juana, and alam niya, in her heart, si Jesus yun. Naslay siya, hinimatay siya. Pagkagising niya, to God be the glory, wala na siyang tumor. Bumalik siya sa doktor niya, wala na siyang cancer. Alam mo, kilala namin po yun. Kilala nila yun. Kasama namin palagi sa church. So, imposible talaga. Pag ang isang tao na encounter ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, imposible walang epekto sa kanya yun. At kung sa atin ang Diyos, who can be against us that kung siya ang pumili sa atin at nagtuwid sa atin? Kita nyo, sinasabi niya, paano ka pa matatalo? Paano ka pa mawawala sa akin? Ako na nga pumili sa iyo At sa pagpili sa iyo, ginawa pa kitang matuwid. Hindi tao ang pumili sa atin. Alam mo kung ba't ka nandito? Hindi dahil with your own volition alone. Because God chose you. Kaya sa amin, privilege yan Hindi yan yung tipo ka pinili kita, Lord, No. Bago natin piliin ng Diyos, siya ang pumili sa atin. Dahil kung ipagmamalaki natin, pinili ko maging born again, yung iba hindi. Kasi kung ayaw ni Lord, hindi kanya naginising para in the first place, siya may hawak ng buhay natin. Pwedeng hindi niya na tayo gisingin para mag-repent sa pagkakamali natin, pero hindi. Binigyan pa tayo ng Diyos ng buhay para makinig ng salita niya, makilala siya, at isuko ang buhay natin sa Kanya. Siya ang unang pumili bago natin siya piliin. Pero syempre, it's a factor to choose God, diba? Because
It's called relationship. It's a two-way. Give and take. Lastly, God gave us everything in His grace. Alam mo mga kapatid, ang hirap man paniwalaan, pero totoo ito. Binigay na ng Diyos ang lahat sa atin ayon sa Kanyang biyaya. Talaga, Pastor, lahat? Yes, lahat. Meron pa akong pinag-pray, antayin mo. And trust God. Hindi porket may mga bagay na gusto ka na wala pa sa'yo, sasabihin na natin, hindi pa natin natatanggap lahat ng bagay na binigay para sa atin ng Panginoon. It's just a matter of faith. Diba? A matter of, do you trust God sa buhay mo? So balikan natin, kung may naghihiwalay sa atin sa Diyos, may binanggit din si Paul na sinabi niyang hindi din maghihiwalay sa atin sa Diyos. Things that will not separate us from God. So ito kasi yung problema natin, minsan natatakot tayo, baka isang araw malayo ako sa Panginoon dahil may mga problema, trouble, mayroong mga paghihirap, hardship, persecution, famine. Diba, nung COVID, iniisip natin ako, baka mapapalayo na ako sa Panginoon. Pero hindi, nandito pa rin tayo, nananampalataya sa Kanya. Kahit pa magka-COVID o may susunod na famine na yan. Pero may narinig tayo galing sa India. Nagiging zombie din mga tao, no? So no, nothing can separate us from the Lord kahit pa anong mangyari. Sabi na kasi ng Panginoon na pagtagumpayan mo ng lahat ngayon, kahit pa anong dumating, huwag tayong matakot sa future. We just need to trust God. Submit to His ways. And when we trust God, we submit to Him, wala nang makapag-iiwalay sa Kanya. Sabi nga, binanggit pa dito yung mga demons. Kahit si Satanas, hindi kanya pwedeng kalad-kalad papuntang impyerno. Pwede kanya kilitiin at sumama ka sa akin, dito tayo sa impyerno. Pero yung kakataking kanya para mapahamak, wala siyang kapangyarihan sa atin. Kaya don't believe sa mga horror story papanood natin. Demons has no power over us. Just rebuke. Kung meron kayong mga ganong encounter na hindi maganda, rebuke nyo lang yan. Pero definitely, the demon has no power over us. Hindi dapat natin katakutan. Kailangan syempre maging aware tayo, di ba? Sa mga pandaraya niya sa atin. Wala namang sumasama sa demonyo sa apoy ng impyerno ng sapilitan. Diba? Pero sa pandaraya niya, they try to lie to people. Dito sa akin, masarap. Talikuran mo na yung Diyos mo. Ako sambahin mo, ikaw ang masunod, hindi ang Diyos mo. Hayaan mo, ikaw lang ang masunod. Huwag mo hayaan pumipigil sa iyo. Ikaw ang Diyos ng buhay mo. Actually, that's the lie of Satan ever since Adam and Eve. Ayaw niya na ang tao nagpapasama sa Diyos, kaya ang gusto niya, hindi kayo masunod, hindi ang Diyos. But no, nothing will separate us from the Lord. Amen? What an assuring thing, di ba? Na wala na talaga. Ang kailangan na lang natin panghawakan yung pag-ibig ng Diyos na tayo ay inibig ng lubusan ng Panginoon. Sabi nga, even height or depth, walang malayo, walang malalim, walang malawak. At kahit na anong nilikha lang ng Diyos, mag-iiwalay sa iyo, wala na. Even the present time and the future. Hindi ka pwede matakot na baka may isang bagay in the future mag-iiwalay sa akin sa Diyos. Wala. Wala. Just need to hold on to the promises of God. At dito lang po tayo magtatapos. Isang paalala ni Jesus sa atin in John chapter 15 verse 9 and 11. Sabi niya Panginoong Jesus, mahal ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Ang ganda rin ang pagka-describe ni Lord kung anong pagmamahal meron siya sa atin. Kung gaano daw siya kamahal ng Ama, ganon din daw yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Hindi ko na kayang ipaliwanag yan, pero I don't know how deep or how perfect yung pagmamahal ng Ama sa anak. Pero sinasabi ni Jesus, kung ganon ko din kayo kamahal. Pero kung mag-gamitin example yung dalawa, pwede po tayo kayong dalawa dito, Kuya Eric and Kuya Benedict. Ayan, bilisan nyo lang, dahil meron pang date kami mga mag-asawa eh. So, halimbawa lang naman ha, halimbawa, ako si Jesus, siya si Holy Spirit, siya si Father. So kami,
kaya namin mabuhay na kami tatlo lang. We are in perfect harmony and we love one another. So, kahit pa anong gawin niyo dyan, mahal niyo kami o hindi, wala, okay lang kami. Mahal niyo, sumunod kayo sa amin, hindi, we are in perfect relationship one another. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, kung gaano daw si Father sa atin, si Father God, ikaw, kung gaano daw ako kamahal ni Yahweh, ni Father God, ganun din yung pagmamahal ko sa inyo. So, pwede ko ba isama si Ma'am? Tayo lang po ngayon. Hindi na po, konting example lang. So ngayon, itong perfect family namin, imbis na sa amin lang, isinama namin siya. Sige, kunin niyo siya. So, ganito na yung image ng pagmamahal ni Lord sa amin. Na hindi na lang sa amin. Na we are so privileged na itong pag-ibig na ito, isinama niya yung tao, tayo, para maramdaman kung gaano nagmamahalan ang perfect Trinity at sinama niya tayong mga tao. You are now part, thank you po sa inyo. Palakpakan natin ng Diyos because we are now part of this family and this perfect family. Can you feel the love of God? Ang kinikilabutan ako, hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine na gano'n yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya very assuring sinabi niya, mahal ko kayo. Meron bang hindi kayang gawin ang pagmamahal ni July kay Jess? Nakamahal na mahal niya yan, lalo na freshly married. Nothing, di ba? Kaya very assuring ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung anong pagmamahal sa akin ng Ama, yun din ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya ang paalala niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod niyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Patulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo at katulad ko at malubos din ang kagalakan nyo. Ngayon, nalaman nyo mga kapatid, na ganito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Tama ba na ito yung nararamdaman natin? Ngayon, nakakaramdam tayo ng kagalakan. Amen? Nakatulad ni Jesus na ngayon, nararamdaman natin, wow! Napaka-love ako ni Lord. Sobrang love na love ako ni Lord. Kaya naman, mga kapatid, ang paalala niya sa akin, sa atin lahat, manatili kayo sa pag-ibig. So, there is this teaching na once saved, always saved. Well, in salvation, mga kapatid, binigay na yan ng Diyos sa atin. Pero alam nyo, nasa atin na lang kung if we will reject the love of God, if we will abandon the love of God. Kaya nga ito, malinaw na sinasabi dito eh. Binibigay niya na sa atin, ikaw ba, gusto mo bang magstay sa akin? Gusto mo bang manatili na laging nararamdaman yung pagmamahal ko sa iyo? So, iniiwan sa atin ng Diyos yung matamis na pag-ibig at paalala niya sa atin na nasa atin din kung gusto natin manatili sa Kanya. Kaya sinasabi niya, manatili kayo sa akin. Ibig sabihin, God is reminding you, oh, dito ka lang, huwag kang lumayo. Dahil mahal tayo ng Panginoon. In Romans chapter 5 verse 5, last verse, this hope does not disappoint us. Ang pag-asa na ito, hindi tayo mapapahiya. Amen? For God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit who is God's gift to us. Sabi ko nga po sa unang verse kanina, ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan maiintindihan dahil mas matalino tayo sa iba o kung ano mang kaparaanan. Kaya natin nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos ngayon sa lugar na ito because Holy Spirit is here. He's making you feel loved by God. Siya yung nagbubuhos ng pag-ibig na ito. Di ba alam niyo mahal kayo ng Panginoon? Pero ngayon, bakit parang namamanghala naman tayo, di ba? It's because the Holy Spirit has a way to explain to us, ganito po kayo kamahal. So mga kapatid, ngayong hapon na ito, baulin natin ang pag-ibig ng Diyos at hayaan natin na kung nais natin magmahal ng pamilya, kaibigan o kung sino man, hayaan natin na matanggap ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Happy Hearts Day, everyone. God bless you. Pinapalala.
Okay lang. Sobrang ginaw niya eh. Heavenly Father, we adore you, Christ, we bless you, you are the most powerful, God. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na nagkakaroon po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtulong sa mga pagkailangan namin, sa patuloy na pagpapasa. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo. Thank you, Lord, for the food you eat, for your shelter, Panginoon. Maraming salamat sa lahat, sa kalakasan namin, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, salamat po sa hanap buhay na pinagkakaloob mo. Ganun din po sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon. Patuloy po silang pagpalain at huwag po silang mawala ng pagpanampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, pagituloy mo po ang lahat ng may karamdaman, lahat ng mga may sakit. And I declare, Lord, may complete healing, Panginoon, sa lahat ng mga pain na nararamdaman ko, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Panginoon, ibinibigay po namin sa iyo ng buong puso ang aming tithes and offering, ng buong puso, Panginoon, para po sa i-government po ng aming iglesia and to spread your word, Panginoon. Maraming salamat po. This I pray in Jesus' name. Let's all stand and let's receive the a blessing of benediction to His Word and to close our prayer sa service natin na ito, and we will also pray for the next program. Okay, and the couples will stay to celebrate God's love and love to one another. Our Father, we thank you for the love that you have poured into our hearts again today. We are so grateful that we can able to hear your voice. What a joy in our hearts, Lord, to be able to remember that we receive a great love from our Lord unconditionally. May this favor that you show to us stays in our heart, Lord, and overpower and overflow all the trials that we are going through. Thank you for your fresh love and steadfast love, and a very assuring love that you told us this afternoon. Let's receive the benediction of the Lord, because He said in His Word, may the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ at ang pagsama sa atin, the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. In Jesus' name, Amen. You will see. Praise and worship mo na kain. Isang kain, and then board, and then kain. And Worship. then you. Tapos kain. Worship. Kain. Ha? Ano lang after nito? Ikaw kakanta ng dwelling place. Right now.
Pwede. Dire-diretso lang po. Kahit yun. Tayo na siguro. Tapos. Hindi na